Matapos nga na ipahayag ni Department of Public Works and Highways DPWH, Secretary Manuel Bonoa na malapit nang magsimula ang road rehabilitation ng EDSA, at isa ito sa mga pangunahing proyekto ng Administrasyong Marcos ngayong taon. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng Department of Public Works and Highways DPWH, noong Miyerkules na i-rehabilitate nito ang buong kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue, EDSA, ngayong taon, upang mapabuti ang riding quality ng pinakaabalang lansangan sa bansa. Sa isang panayam sa Bagong Pilipinas Ngayon ng PTV, sinabi ni Public Works Secretary Manuel Bonoa na ang pagpapabuti ng kalidad ng pagsakay sa EDSA ay kabilang sa mga prioridad na proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng proyektong rehabilitasyon na tugunan ang mga matagal ng isyu sa highway at pahusayin ang pangkalahatang karanasan sa pag-commute para sa milyon-milyong Pilipino. Ang EDSA ay isa sa mga pinakaabalang daanan sa Metro Manila, na kilala sa pagsisikip ng trapiko. Hinimok ng Management Association of the Philippines, MAP, noong nakaraang taon ang gobyerno na magdeklara ng state of calamity sa Metro Manila dahil sa lumalalang sitwasyon ng trapiko sa kabisera ng bansa. Isinusulong din ito ang unti-unting pagpapalit ng mga pampublikong bus sa kahabaan ng EDSA busway sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila ay napakatindi kung kaya't tinatayang 3.5 bilyon pesos araw-araw na pagkalugi sa ekonomiya ang patuloy na natatamo. At sa makatuwid ay higit pa sa nararapat na ideklara ng Pangulo ang state of calamity sa Metro Manila na maaaring gumamit ng emergency powers upang magbigay ng kaluwagan mga hakbang, sabi ni Eduardo Yap, chairman ng MAP Transportation and Infrastructure Committee, sa naunang pahayag. Aniya, isang kalamidad na may tinatayang pinsalang 1 bilyon pesos, ang kwalipikado para sa deklarasyon ng state of calamity na sinamahan ng pagpapalabas ng emergency state relief measures. Sinabi ni Department of Transportation, DOTR, Secretary Jamie Bautista na magreresulta sa traffic ang nakabinbing rehabilitasyon sa EDSA. Sinabi ni Bautista na ang operasyon ng EDSA busway ay malamang na magpapatuloy, dahil ang pagkukumpuni ay itutuon sa gilid na ginagamit ng mga pribadong sasakyan at mas maraming tao ang inaasahang gagamit ng tren o bus bilang resulta. Sinabi ng DOTR na makikipag-ugnayan ito sa DPWH at Metropolitan Manila Development Authority habang umuusad ang rehab. Ang mga pagsisikap na isa pribado ang EDSA busway ay magpapatuloy din ngayong taon. Inihahanda na namin ngayon ang terms of reference para sa privatization ng EDSA busway, sabi ng DOTR Secretary. Ang mga tuntunin ng sanggunian ay nakatakdang matapos sa una o ikalawang bahagi ng taon, aniya. Sinabi ni Bautista na dapat maibigay ng pribadong sektor ang lahat ng sasakyan, dapat mayroon din silang electronic system na naglilista ng mga schedule, na maaaring ma-access ng mga tao. Dahil dito, ang gobyerno ay nakipagkontrata sa ilang mga operator ng bus para sa EDSA busway. Sabi ng DOTR Secretary, mas magandang magkaroon ng uniform bus. Sa 1.007 trilyong pesos budget ng DPWH para sa 2025, walang tiyak na alokasyon para sa pagsasaayos ng EDSA. Gayunpaman, 1.6 bilyon pesos ang inilaan para sa maintenance, repair, and rehabilitation of infrastructure facilities and other related activities, routine maintenance of national roads. Sa panayam sa teleradyo, nilinaw ni Bonoa na ang budget para sa EDSA rehabilitation ay may kabuuang 7 bilyon pesos, bagamat isang bahagi ng halagang ito ay magmumula sa 2026 budget. Samantala, ang pagtatayo ng MRT4 ay magsisimula sa susunod na taon,
Sinabi ng Department of Transportation noong Huwebes. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na nakipagtulungan ang ahensya sa serbisyo ng isang Spanish consultant sa paghahanda ng detalyadong disenyo ng engineering ng MRT-4, na tatakbo mula Taytay, Rizal hanggang sa EDSA Ortigas Junction. Idinagdag ni Bautista na nakuha na nila ang pangako ng Asian Development Bank para sa pagpopondo ng proyekto. Hindi rin umano niya inaasahan na maaapektuhan ng mga isyu sa right-of-way ang railway project dahil itatayo ito sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Sinabi ni Bautista na makikipag-ugnayan ang DOTR sa iba pang ahensya tulad ng Metropolitan Development Authority at Philippine National Police para tugunan ang inaasahang matinding trapiko na ay dudulot ng konstruksyon ng MRT-4. Ang isang malaking pagbabago ay ang paglipat mula sa isang monorail system patungo sa isang tradisyonal na pagsasaayos ng tren sa metro. Kapag nakumpleto na, ang MRT-4 ay tatakbo mula sa EDSA Ortigas Avenue Junction patungong Taytay, Rizal, at inaasahang magsisilbi sa mahigit 400,000 pasahero kada araw. Sinabi ni Bautista na may malalaking pagbawas sa mga nalikom sa utang para sa kanilang mga proyektong tinulungan ng ibang bansa, tulad ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway. Ngunit sinabi rin niya na nakakuha ng mga katiyakan ang mga katuwang sa pag-unlad ng bansa na maaari pa rin silang kumuha sa kanilang mga kasalukuyang pautang para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Meron namang assurance ang mga development partners na dahil meron tayong loan agreement ay patuloy tayong papayagan na mag-draw dito sa mga loan na ito, he said. Ilang beses nang napaatras ang construction ng MRT-4, noong 2020, sa termino ni Pangulong Rodrigo Duterte noon, sinabi ni Transportation Secretary Arthur Tugade na ang proyekto ay maaaring magsimulang construction sa 2021 at maging operational sa 2025.